Pinoy Gising na! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Ngayon po ay Thursday. Gumaganda na po ang... Ba't ka nandyan? Di ba dapat dyan ako? Gumaganda na nga eh. Hindi, dapat pagkaganyan. Anong kailangan? Ano? In the morning. Ah, Hindi mo na nagsasalita ng mga 2 days. 2 days ba? Sabi, Ang problema, wala akong no choice eh. ano naman? Relax Grabe lang ng ka konti. naman. Hindi ko... Pwede naman si Anton. Not the high pitch. Wala no choice eh, umabsent ka ng 3 araw. Huwag kami ha? Oo nga naman, di ba? Kaya kasi, Oo, tapos wala ka pa pasalubong galing Baguio. Ano ba yan? Baguio, hindi ako nagbagyo. Ano ba Baguio? Si Oni, Batangas. si Oni yun. Si Oni na nagbagyo ng kanyang tropa. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning. Morning muna. hindi Ay, naman si Anton para humalili sa'yo. Oo, kaya ko naman mag-sports. Oo nga. Dali Saka Saan ba yan? magbalitaan. Ayun na, binibigay ko na si Kirito kaaga pa lang. Hoy, headlines Kaya muna ko po. rin mga balita. Ikaw hindi mo kaya ng ganitong boses ko. Ako kaya ko. Pare, ano ba? Ano ba, pare? Oo, ano? Sali. Di ba? Pare, Sige Hoy, mag-headlines muna. Pangulong Marcos, inatasan na po ang regional wage boards na reviewin ang sahod ng mga manggagawa. Pinoy Gising! House Prosecution Panel, 80% ng handa para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinoy Gising! Halos 100 Pilipino malapit sa epicenter ng lindol sa Myanmar, ililipat sa Yangon ayon sa Department of Foreign Affairs. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 5 katao patay sa karambola ng mga sasakyan sa India. Pinoy Gising! Sa sports news mamaya ni Anton, Golden State Warriors nalagpasan na ang Memphis Grizzlies sa ikalimang pwesto sa Western Conference ng NBA. Pinoy Gising! At sa mga ulo! Nakikita na, di ba? Ganda-ganda na boss ko ngayon, Oo, tama. Sige, manda kayo sa akin. Diba? Sa ulo pala ng showbiz, wala ka na eh. Ito yung linggong hindi ako tututol sa inyong dalawa. Bibigyan ko kayo. Biglang pinaos. Oo nga. Oo, wala Ay, hindi yung show, hindi yung show. Sa ulo parang pause na. Gusto mo marinig yung version ko? Sige nga. Sa mga ulo, Ayan na. si Archie Alimanya inisyuan na ng warrant of arrest. Pinoy Gising! Sa isa pang malaking ulo ng Sino? balitang showbiz. Kala ko sino eh. Patay. Sino malaking Malaki ulo pa yan? isang ulo. Oo, kasi ang lalaki ng mga balita eh, di ba? O kaya malaking ulo ng balitang Ayan. showbiz. Ayan. Si Archie Munoz binanata ng mga netizens sa kanyang April Fool's joke. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Familiar sa'yo? Oo, Sino? familiar. Tell me what you Oo. want, what you like, it's okay. Wala lang, wait lang. Yun Hindi ko lang. lang lyrics eh. Hindi. Mga chili cha-cha. Chili cha-cha. Oo, chili cha-cha. Yung Paring Daniel, ilista mo na ha, chili cha-cha bukas. Manghang na chacha. Oo, manghang ba? Nagliliyab ba yan? Masarap kasi chili. Wow. Diyos ko po, 4 o 5 pa lang, pagkain na naman tayo. Mamaya na yun. Pagkain mo lang tayo, ikaw ito nagyayaya. Ikaw yung nagyayaya. Alam mo- Lunch tayo bukas. Kasi ano pa lang no, wala pa dinner kahapon. Kaya nga eh. Nagayaya na ng lunch pag Oo. kinabukasan. Di ba? Kakaiba ang taong ito. Ang gusto na nga, ako taba, paano payat? Basta hindi ako sumagot nun. Okay, tapos na po ang komentary. Magandang umaga, Pilipinas.
Pambira. Ako pala ang center of attention ngayong linggong ito. yes. Ang may kasalanan yung lalamunan ko. Hindi ko malaman bakit kailangan mag-iaya kagad ng lunch. Sandali. Saan tayo magbe-breakfast? Pwede na? Okay na ba? Yan, approve. Okay na. Breakfast muna. Ang tanong, sino magbabayad? Ayan. Sino? Siyempre ikaw. Ay, hindi. Ang tanong ko lang saan. Hindi ko sinabi kumain tayo. Yung lunch. Di ba sabi niya? Oo nga. Tara, lunch. Yeah, yes. Invite yun, di ba? Correct. Oo. Tandaan nyo, sinabi ko lunch. Alam mo, kapag kasi sinabi mo at saan tayo magdi-dinner, automatic, kasama na doon ang breakfast at saka lunch. Ayan, tama. Ganun Oo. ba? Kasi hindi ka naman pwede mag-dinner na wala kang breakfast saka lunch. Ganun yun. Hello. Hello. Sige, wait lang. Saan ba dito yung antenor? Nagpasaklolo bigla no? Oy, happy Thursday na kagad. Oo, Thursday na agad. Oo. Oy, kamusta ang iyong baklaran? Nako! Oh. Hindi ako nakasimba. Ay, ba't di ka nakasimba? Anyari sa, ano yan? Ba't di ka nakasimba? Sige. Hindi ka nakatakbo, bakit? Pagod. Ay, sino pumagod sa'yo? Pero nagsabi naman ako sa Panginoon, sabi ko kay Lord, sabi ko, pagpasensya mo na, hindi ako makakapunta ngayon sa iyong tahanan. Lagi naman nagpapaalam kapag kayo na nakakapunta. At ang sabi ng Lord, ang sabi Ayan. ng Lord sa akin, sige, puyat pa. Sige, ang kulit mo. Ano oras nagising? 3:15. Saan nag-chat? Sa maling group chat. Oo. Maling GC ako sabi ka, gising ko lang, 3:16 ako nagising. Doon pa siya nanawagan sa group chat na may mga boss. Di ba? Di ba hindi halatang ulo lang yung binasa ko? Di ba? Hindi ka naman late. Una ka ba nga sa akin? Oo, Oo nga, kasi akala ko lang kasi malilita ko kasi I usually wake up at around 1:45 in the morning. Oo, ay nag-alarm ng 1:45. Sabi ko, shut pa maaga. Oo, hinihila pa ako ng aking kama. Oo. Parang kulang papahinga. Oo, yun. Kaya yun. Yan. Hindi may inatinan kasi ako na may pinuntahan akong business training kahapon. Wow, Oo. Sandali, dumudugo ilong ko. Oo. Business training. Training. Yes. So what's the training all about? What did you train about? It's all about business. Alam ko na, first lesson. What is the spelling of business? Akala nyo ha? Ayan. So, kailangan nating magkaroon ng side hustle. Ayan. Bukod sa pang-scam. Ito yung... Ito si Anton, dalawa puso nito Mang-scam at mang-charity. Hindi, pero yung charity, totoo yun Makakala nila nagjo-joke ka sa charity. Ay, hindi ha. Hindi Oo, ha. totoo yung charity ni Anton. Ipakita ko sa inyo yung aking chat kahapon sa isang teacher. Ay, meron ka ulit? Meron kahapon. May Ay, yearly siya eh. hindi. Meron kasi akong kahapon nakita sa Reels na post sa isang teacher na yung dalawa niyang hindi niya may estudyante, kung di estudyante ng school na pinapasukan niya, na pinagtuturuan niya, yung at tinatalian ng isang estudyante yung sapatos. Oo, nung isa niyang kaklase. Okay. As in tali ng buong sapatos kasi sira na pala ang swelas. O lalaban sa parang yung parang pambasa parang ganoon. Okay. Kasi Oo, nag-start na yung mga region, yung mga palaro pambansa, saka mga palaro Ay, so pambansa. ako. Yeah, Sabi ko sa kanya, sabi ko, kinuha ko yung sukat ng paa. Tapos sabi ko, Sige, bumungis-ngis pa lang to, alam ko meron na At least ngayon, ready siya sa punchline mo. Lagi ako ready. Hindi. Or lagi daw siya ready, hindi rin. Yun ang kagad ang tanong tapos, hindi ka ready no? Doon pala sa business, natira na kita Ang galing ko pa naman mag-segue ng tanong bago ka bumanat. No? May punchline kahit anong sabihin niya. Kahit Asya. anong period, may punchline pa yun. O siya, alas 4, Ayaw nga. balik na tayo. Please na, magpapaalam na po. Abangan na susunod. Uy, wala pa. Tayo talaga. Ay, maganda at mapagpalang Thursday morning po, Pilipinas. Sumasa inyo at... Sumasa
inyo palagi. Ang Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23 hanggang 6 in the morning. Hindi muna kami mag-aalmusal. Baka mamaya singilin na naman ako ng dalawang kasama ko. Pero singilan ang nangyayari. Kami pa rin po inyo kasama araw-araw. Daryl, Justin. Larmaine. Ayan! Eto. Ayan! Oh. Miss Etiba, Virgil Anton! Pinoy Gising! Oy, dako na tayo sa gumigising na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Dumaan si Larmaine Barreto sa kamera. Tama yan. Inatasan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na repasuhin ang sahod ng mga manggagawa. Sa press briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nire-review na ang sahod sa 16 na rehiyon habang may ilang rehiyon na rin na nagtaas ng sweldo. Binigyang diin naman po ni Yusek Castro na sa usapin ng aumento sa sahod, kailangang parehong pakinggan ang employers at mga empleyado para makapagbigay ng rasunable o ng reasonable na sweldo. Ginawa na pala siyang pahayag sa harap ng panawagan ng Trade Union Congress of the Philippines na sertipikang urgent ang panukalang 200 pesos legislated wage hike. Ayon kay Yusek Castro, sa ngayon ay wala pang tugon hinggil dito si Pangulong Marcos. Pinoy Gising! O usaping sahod nga yung pinag-uusapan Nagalit natin. ako. Oo, Hindi yan. kita ako. Hindi ka Ayan. nakita. Ang sabi lang ni Jen nung dumaan niya, Sabi ko dadaan ulit ako pagbalik eh. pinag-uupot to, mainit pa rin sila sa sahod. O di, Oo. good luck. Inatasan na daw ni PBBM ang regional Alam mo, tripartite. napakahirap na usapin kasi ng sahod. Gawa ng Oo. marami namang maapektuhan talaga. Hindi lang, sige. Hindi lang, yung mga employer, syempre, iko-considera rin natin yung kanilang kakayahan. Oo naman. Kung kaya magbigay. Hindi naman pwedeng ora-orada, pero sabi ko nga, hindi ba ang resulta nito is just a parang cycle lang naman to eh. Naiikot lang din naman yung pera dahil magiging mas productive yung mga kababayan natin pag nakuha nila yan. Though, Oo, parang... mahal pa rin yung bilihin, mahirap pa rin i-achieve, lalo na kung yung negosyo mo ay negosyo na hindi naman parang utility na araw-araw pangangailangan. Actually kasi, madalas yan sa mga sahod, yung mga MSMEs ay hindi nasasama. Gawa nga ng kanilang negosyo ay small nga. At saka sila lang yun, ilan sila eh, di ba? Oo, yung mga team na hindi aabot ng 50, ganyan. Kaya nga din, di ba partner, pinapaalala ng iba na meron din tinatawag na favorable company policies. Kung mas maganda nga naman yung polisiya ng kumpanya ninyo, why not? Kaya dito, hashtag Aliw Cares. O ano na lang talaga yan, nagva-vary na lang sa mga offering na may advantage sa mga employee. Yung iba nga, di ba, binabawi sa benepisyo? Oo, it's ganon. Dagdag oo. leave, Yes. guaranteed na 14th month pay, Yes. something like that. Oo, para lang kumbaga, para lang mas tipid siya kasi for the employer kung kumpara mo sa idadagdag mo na daily wage. Yung mismong kailangan na regular na matanggap nila. Yes. O, kasi sa bagay. yung isang buwan, isang buwan lang. Sana magkaroon pa ng dito ng dialogo ang stakeholders at saka ang mga mambabatas dahil feeling ko matagal-tagal pa tong pag-uusapan. Meet me halfway. Yun ang Monday, meet me. Diba? Ay, na naman tayo sa mga kanta. Pero yun nga, it's always going to meet halfway at pag-uusap lang talaga. Hindi pwedeng may patot sa dahan to the left and to the right. Kasi ganun nangyayari. Yung mga employers, yung mga grupo ng mga employers, sasabihin, hindi kami pabor dito. Pero hindi pa nila nakakausap yung grupo ng mga employees at saka yung mga mambabatas. Kung mag-meet sila halfway, baka mas mapagkasunduan yan. Pero let's see, it's the president's may May intervention may inatasan na siya diba? Yung regional tripartite wages ang inatasan niya to look into this. Yeah, that's the organization or the agency na in charge to yung nga sa mga salary wage board. Yep. no? Kasi sa government actually yung mga tranche, mabilis sila magtaas sa totoo lang. Parang really? there's a yearly increase for them. Kasi may tranche, actually hindi ako ganun Familiar, ka-expert or ka alam dun sa tranche nila Kasi yan meron yung salary tranche 1, 2, 3 and 4. Pero that's yearly? Yes, parang aangat ka ng aangat. Okay. I think it depends on the performance evaluation. At regardless pa sa salary grade nila yon, diba? So yung salary grade niya, pag nag-start ka ng basic sa 1, so as long as you perform, magtataas ka ng tranche. Okay. May ganun doon. So talagang ang choice ng kumayad maigi. At side hustle. Of course. Sabi nga namin, di ba nakwento nga one time, sabi ni Armand Benko, isa sa mga tip Sabi niya nga, daw, tsaka Pinoy daw ang pinakatamad actually, sabi niya. Ang may nagsasabi, gawa ng one work is Enough. suffice Oo.
yung Day to day. pamumuhay. Mm-mm. Tapos kaya pa mag-relax. Exactly. Yung konting bisyo na pag-inom. At yung minsan- mga occasional outing. At saka minsan partner, ang nangyayari, kapag ka wala ka na makuha, ang daming mga tukso na lalapit sa dyan. Credit, credit, loan at credit. Yun lang. Diba, no? Kasi sasabihin nila, Kasi- pwede ko bayaran at a later time. Kasi ang nature ng mga Pinoy hindi talaga pwedeng walang ito parang day off, walang saya, yung Parang Kaya naman ang mindset ng mga Pinoy 'di ba? Hindi naman sa you only live once, parang it's more of yung oras, 'di ba? Make it memorable. hindi sa you only live once but time is gold. Yes. Na Ganun hindi more ka- of that angle. Yung nandun sila Let's sa make- angulo na, Let's oo, make a fun out of it. Oo, di ba? kasi hindi ka bumabata. Yes, Yun ang ganon, mindset ngayon eh. Parang Kasi kailangan, para saan ka pa nga naman nagtatrabaho ka? diba, bukod sa mag-provide ka sa pamilya mo Hindi or sa mag-enjoy sarili mo, ka, mag-enjoy di ka din naman. Tama. Pero sabi nga nila, enjoy moderately. Yes. Kasi kung hindi ka mag-enjoy moderately, one of two things. Mawawalan ka ng pera, magkakaproblema ka. Yes, correct. Yun lang naman yun eh. Budgeting lang talaga. Oo, No, diba? budgeting lang talaga. Talaga nga. Maano lang ang mga pinimadiskarte naman. Oo. Si Angelo Baño at Kim Gomez na bala sa inyo. Sa pera-pera lang yan. Pera-pera. Online yun na, pwede nyo search sa page namin. Tuto kayo Ayun. dyan. Okay. Samantala sa ibang balita naman, 80% ng handa o 80% ng prepared ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, isa sa mga miyembro ng 11-man prosecution team, tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon, kabilang na ang mga posibleng maging depensa ng kampo ng Vice Presidente. Samantala, ikinatuwa naman ni Congressman Defensor ang resulta ng survey ng Center for Student Initiatives kung saan 84.8% ng mga estudyante sa buong bansa ang sang-ayon na mapanagot ang Vice Presidente. Magtuturing anya itong good sign dahil maging ang sektor ng kabataan ay aware o may alam sa mga nangyayari sa bansa at naniniwala sa proseso ng impeachment. Aminado naman ng kongresista na hamon sa kanila ang pagbalanse sa trial preparations at election campaign season. Pinoy Gising! Uy, paalala ko lang ha, may papromo kami. Palaro pala, papromo tuloy. May palaro kami ha. Kahapon medyo Oo. Pwede kayo sumali. Pwede kayo sumali. gusto namin dagdagan yung yung mga sasali pa. Oo, kaya in-extend Give chance to namin. others. Give chance to Ayan. others. Hulaan niyo po Oo, ang yan. yung mga edad. Oo. Kahapon may Nagdalawang clue natali siya. natin, di ba? Ha? Nasulat ba natin yung kahapon? Ay, yung kapon, di ba, babalikan naman natin, Oo. pero walang tumama, sabi ni Anton. Oo, Ayan. walang tumama. Huhulaan po ang edad Gusto ni niyo ba Anton, ha? tama? Ah. May dagdagan na lang natin. Tignan mo, may sinasabing isa 5,000 daw ibigay natin pa premyo. Aalis na ako ba? Ano yan? Chat. Anong chat? Ay, chat niyo nga. Hindi. Punta ko kayo ngayon sa live namin, sa mga nakikinig sa radyo, tsaka ang nanonood sa TV. Punta kayo sa Facebook live namin. Chat lang kayo. Ayun, hindi, comment dun sa sa Comment live. pala, Oo. comment Kasi hindi namin makikita yung chat ninyo. Comment kayo ako ano yung edad. Tanong natin mamaya si Anton kung gusto niyo ba yung eksakto o at least yung the closest. Doon sa Nagdagdag ano. lang talaga tayo ng time. Oo, nagdagdag lang kami Para ng lang time. pag-aralan nyo, i-research nyo. Tignan ninyo kung makikita nyo online kung anong edad niya. Oo. Magkano ba to? Magkano? 200. 200 ha. Kukulitin pa namin si Anton para maging 300. Oo. 300 pesos yan ha. O siya. Uy, alas 4:20 na po pala ng morning. Sa iba pang balita, kumpiyansa po si Vice President Sara Duterte na hindi mapalalakas ng panibagong mga listahan na sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng kanyang tanggapan ang nakabinbin na impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, guni-guni lamang ng mga mambabatas ang nasabing listahan. Git pa po ng Vice Presidente, hindi ibig sabihin na naniniwala ang mga mambabatas ay maniniwala na rin ang mga Pilipino hinggil dito. Nabatid na ibinunyag ng isang kongresista ang sinasabing listahan ng mga bilihin sa palengke o grocery store, maging gadgets kasama dito na bahagi sa nabigyan ng confidential funds. Pinoy Gising! Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ililipat ang halos 100 Pilipinong nakabase sa Malandaya, Myanmar patungo sa Yangon. Ito'y bunsod ng delikadong lagay ng nasabing lugar matapos tamaan ng 7.7 magnitude na lindol. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega,
mula sa 171 Pilipinong nasa Mandalay. 77 rito ang humiling na mailipat sila sa Yangon. Gayunman o kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang DFA sa mga bus na magdadala sa mga Pilipino papunta sa lilipatang lugar. Binigyang diin naman ni Foreign Affairs Director Catherine Alpay na mula sa 171 Pilipinong naninirahan sa Mandalay ay 100 at 20 Pilipino rito ang ligtas. 4 ang naitalang nawawala habang ang iba pa ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa departamento. Sa kasalukuyan, isang Pinoy pa lamang ang humiling sa gobyerno na iparepatriate ito. Pinoy Gising! Habang inihintay natin si Anton, mag-good morning na ako sa mga nanonood sa live stream. Susan Jeronimo, Nelson Malinaw, tsaka si good ano, morning. Hias Pearl. Kilala mo ba to? Hindi. Hindi. Ba't gising ka na? Alas Oo 10 nga, pa ba't duty mo. Mamaya, antok-antok na naman. Kaya Tias, good morning. At si Mama Beth, as usual, nakamonitor sa atin online. Good morning. Yusek, hinging sa labat. Nagugutom ako. Ay, hindi na galing sa akin yan, ha? Hindi na galing sa akin yung gutom si... Hindi nagugutom na. Ay, ako din, gutom din naman ako. Eh, sabay-sabay tayo at sama-sama tayong kakain. Tara. Sagot ata ni paring Daniel ang pagkain. Pare, na bang pakain mo? Ano pakain eh. Ano na, itlog daw. Oy, why not? Boiled naman. egg. Oo, boiled Kasi egg. kailangan ko na mag-diet. Tingnan mo Wow. yung mga damit ko, hindi na ko. Hi, ito na naman po tayo sa isa na namang serye ni Larmaine Barreto na pinamagata. Uy, Ay, ba kumain pala? ako ng nabawasan ako ng 5 kilos. Nung, Ako last weigh-in ko, 3 kilos. nung Not 2 bad. months ago. Tapos giniin ko ulit. Paano ko ba naman hindi gain sa dami ng ginagawa natin Dahil dito? baliw kasing lumalapit to siya. Left and right na. Tapos minsan sa umaga may feeding program ka pa doon. Dami kong ganap na pakain. May Oo. nagayang kumain. Ayan, oo. May mga biglang magsasabing magpabili ka ng pagkain. Yun yung malala doon eh. Pag may nagsabi ng magpabili ng Wala pagkain. na, weakness ko na yun eh. Oo. Pero pagka naggaya lang, pwede, tinatanggihan pa, kayang-kaya. Pero pag sinabi, sample, Larms, pabili ka nga. Yun ang wala nang no choice. Pag sinabing, Larms, pabili ka nga. Munggo, wala na. Oh, diba? Sakto, dito na siya. Nairausan natin ang ating adlib gusto ko. segment. May adlib series. Gusto ko pa nga magbasa, ayaw na niya eh. Marami ba tayong babasahin? Huwag ka mag-alala. Ay, samantala, si Archie Alemania, inisyuan na po ng warrant of arrest. Ay, bakit naman? Alamin natin mula kay Miss Etivac 2025, Virginal Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! May Naku! kasuhan na naman. Ayan na, Oo, may kaso na naman ako. Pero hindi akin ito, Uy, ha? sandali. Good morning daw mula kay Arman Cambe. Ay! Tito Arma! Ang bata niya. Sobrang bata niya. Ano ba? Jowa mo ba yung anak niya? Tito Armand. Tito Arman! Uy, ang sarap pumunta ngayon dyan sa lugar niya sa Laguna. Ano meron? Kasi di ba, summer. Oh, yeah. Ay, di ba, alam mo naman sa Laguna, di ba, Pansol. ang daming mga ilog sa Pansol. Di ba resort? Hindi, mga resort, pero May mga ano ilog? to, mga, Talaga ba? mga, ano yun, yung mga hot something, hot springs. spring. Pansol yun, Oo, pansol. ang dami dyan mga hot spring. Oo. Napakasarap dyan. Kasi, alam mo naman, kapag ka ikaw ay meron pang magandang ano yun. Naghihintay na naman ang punchline. Ang mga tingin nito sa akin talaga. Alam mo, parang wala nang kredibilidad sa iyo. Wala talaga. Kaya nga ako, dinadaan ko sa coach at sa malalim na boses. Ayan. Sabi niya, masarap talaga dyan sa hot spring. May Masaya hintay dyan. ako na parang masarap pag may kasama. Okay, hot spring eh. Ay, wala akong sinasabi na masarap magkasama ka sa... No, minsan kailangan mo pumunta sa isang lugar na ikaw lang mag-isa. Oo, parang parang... Unwind? Parang unwind. O parang lang isipin mo lang yung mga nangyayari sa buhay mo. Mga ganon. Yung literal Oo. na me time na tinatawag. Oo, parang gano'n, no? Ako minsan kasi nangyari sa akin, 2 beses ko ginawa yan. Nagpunta ako ng Batangas. Hindi ko na alam kung saan sa Batangas. But before pandemic pa yon. Pagdating ko doon, punta lang sa may nakita kasi akong yung coffee shop. Nag-coffee lang ako. Then, maya-maya umuwi na ako. Ganun lang. Oo. Na, hindi ko naman kasi, baka mamaya kasi maano ako doon, di ba? Ano, maano? Maano. Tuloy mo yan. Maano.
Maano? Ayun ka sa iyo, madam, dahil. si Archie daw. Going back na tayo sa aking balitang showbiz. Nako, inisyo na nga po ng warrant of arrest itong si Archie Alimanya ng Bacoor City RTC matapos na sampan ito ng kaso umakit ang probable cause itong korte. Dito po naman sa isinampang kaso nitong si Rita Daniela. Ayan, nako. Maaari pa namang mag-bail itong si Archie ng halagang 36,000 pesos. Medyo maliit lamang pero para sa atin malaki na 'yun. Oo naman. Oo. Oo naman. 3 buwan sahod ko na yun. Grabe naman ang 3 buwan. 36,000, 12,000 lang Ano? isang buwan. Ano ka, minimum wage? Wala pa sa minimum wage yun eh. Di ba 12,000 sa isang buwan? Oo. Nakakaloka pa. Nananawagan kami sa nagpapasahod kay Larmaine Barreto. Oo nga. Ba't daw ganon? Oo. Baka nagkakamali sa accounting department. Feeling ko hindi. Love na love siya dun eh. Oo. Anyway, ito na nga ito tungkol naman doon sa kaso na isinampan nitong si Rita Daniela doon matapos na magkaroon sila ng issue nitong si Archie Alimanya doon sa victory party nitong si Bea Alonso para sa kanilang teleserye. Kung saan ayon sa balita ay nalasing-lasing itong si nakainom ng matindi itong si Archie at nung nakita niya pumasok sa venue o sa kanilang doon sa party venue itong si Rita at nakita niya hapit na hapit ang suot nitong damit at talaga namang maganda rin kasi talaga si Rita maganda kahit may anak na meron siya mga nasabing mga nabanggit na salita na medyo may kahalayan ng konti na pati raw itong si ayon nga kay may lumabas na report na ito si Bea Alonso ay pinagsabihan itong si Archie kasi narinig daw nito yung mga sinabi ni Archie na hindi magandang salita kay Rita. Ngayon, wala pa yon, ipinagkibit balikat lamang ito ni Rita. Pero nung pauwi na si Rita at nag-ano na to ng Grab papunta sa Cavite, taga Cavite sila pareho eh. Okay. Oh. Oo. Ngayon, bigla na lamang daw dumating habang iniintay ni Rita sa labas ng venue ang Grab niya, biglang dumating na lamang itong si Archie na sa kanyang kotse at inalok si Rita na iahatid na since pareho naman sila ng lugar na pupuntahan at hindi naman masyadong aware daw itong si Rita doon sa mga pinagsasabi ni Archie ay sumakay ito at syempre nagtiwala siya. Pero nung doon sa loob ng kotse, di umano ay hinaras na siya nitong si Archie hanggang sa kinabig na nito nung pababa na siya, kinabig nito ang ulo niya at parang siniil siya ng halik. Kaya mabuti lamang at nung nakapasok na raw siya ng kanilang bahay ay hindi pa rin to umaalis doon sa kotse doon sa yung kotse doon sa harap ng kanilang bahay. Iyon yung na itinanggi naman lahat ito nitong si Archie at kung saan nag-post pa ang kanyang asawa nag-post pa doon sa ng mga cryptic messages o ng cryptic quote at parang patama dito kay Rita Daniela. Ayan. Oo. So sana kaya lang warrant na eh. tumaas na sa korte ang kaso. Kapag pala ikaw ay na-convict ng acts of lasciviousness, ang pwedeng Yes, attorney. ang pwedeng ipataw sa yung penalty ay Yes, po. 6 months and 1 day to 6 years. Ayun. Sus, Maria Josep. Available yan, di ba, attorney? Oo. Oo. Available yung Available, yes. while the case is ongoing. Yes, oo. Oo. At syempre magkakaroon pa yan ng another hearing Pa-counter pa yan malamang. Sana mapag-usapan pa para hindi na matuloy. At sana kung totoo man ito nangyaring ito, ay sana maging lesson learned ito dito kay Archie Alimanya na medyo konti lang kapag ka uminom, lalo kapag ka nasa ibang lugar ka. Pwede siguro pag sa loob ka ng bahay mo, doon ka medyo rumachada ng Lalo na kung siya lang naman or wala siya ibang kasama na may mapiperwisyo, okay lang kasi siya lang naman yun eh. Yes, oo. Yun nga, sa loob ng bahay o kaya sa kapitbahay lamang na kamag-anak or something, Kasi kahit nasa kapitbahay ka, medyo delikado pa rin eh. Kapag napainom ka ng matindi eh. Di ba? Kaya medyo drink moderately. Ayun. Yan. Okay, may endorser na alak dito. Di ba? Pero yun naman
mga aking balitang showbiz at mamaya marami pa akong mga Ay, balita for sure. para pa rin sa inyo. Mga 10 yan. Di ba may sports news Mga ka ilan? pa? Mga 10. Mga Di ba may- grabe yung mga 10, ha? Sandali, di ba may sports news ka pa? Ah, yes! Oo! May sports news pa ako dito na napakahaba. Ayan, no? Nako. Mamaya yan. Oo. Oo. Ayan, mamaya yan. Parang gusto ko na basahin. Diba? Salamat, ha? Balik na sa inyo dalawa. Maraming salamat kay Miss Etibac 2025 Virgin. Kababae mo pala yung dalawa eh. Sino? Oo nga. Oh. Oo, medyo malayo lang ako. Kasi sila Bacoor sila eh. Ay ako sa 13 pa ako. 13 is pagkatapos ng 12. Oo nga Yun yun. naman. Oo. Pagkatapos ng 13, 14 na yun. 14. Oo. Pakatalino mo talaga. Kaya alam ko na bakit ka magna. Wag na ano. Okay, tuloy. Maraming salamat ulit, Miss Etibac 2025 Virginal Anton. Alas 4:32 na po ng morning, magbabalik ang Pinoy Wakey Wakey. Pinoy Gising! Mga mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Pinoy Gising! Nagbabalik po ang Pinoy Gising sa oras sa alas 4. Wow, 4:37 na po ng umaga. Parang kanina lang nagkukwentuhan lang tayo, 4:37 na pala kagad in the morning, no? Kay bilis. Ay, may pasok po ngayon, ha? Paalala din sa mga motorista, Thursday. Coding ako. 7 and 8. 7 and 8, ha? Pwede kayo lumabas ngayon, pero pagpatak na 7 o'clock, coding na po hanggang 10. Tapos pagsapit ng 10 to 5, window hour po yan. Pwera sa Makati at Las Piñas. At 5 to 8 p.m., coding tayo ulit. Sa Makati at Las Piñas, it's 7 a.m. to 7 p.m. Kaya pag dumaan kayo doon sa oras na yon, pasensyahan. Kasi huhulihin talaga kayo. Noon pa naman, di ba, Pakdar ang Makati na mahigpit ang kanilang mga enforcers. Actually, lahat naman. Lahat naman eh. Pero yung iba kasi, there are enforcers that give talaga humanitarian consideration. yeah, like, Pero I think Makati talaga, regardless of whatever, in case na may exemption ka, kasi I think yung mga PWD na may permit, they have exemptions and whatnot. Pero kung wala kayo exemption, ay pasensyahan mo talaga. Ayan na, paalala ulit 7 and 8 kung mga plaka nyo nagtatapos doon, 10 a.m. to 5 p.m. lang kayo pwede lumabas, except Makati and Las Piñas. Yan ang traffic update. Traffic Hindi, update. sa oras na Oo. 4:38 a.m. Yan. may build up po sa O, may yan, NLEX northbound. And Lex, oh. Medyo, ano naman, parang moving naman ito. No? Hoy, one thing that's good pala, natapos nila kagad yung immediate repairs ng ng interchange na Marilao. Pero hindi, parang bumalik nga. Kasi ang may build up. Talaga? Paglagpas ho ng may kawayan, Sige nga. hanggang Marilao. Mamaya nga revisit natin yan. Alam naman na ni sa Wadika yan. Mamaya i-revisit Hanggang natin. Marilao pa rin yung may pag-build up. Mukhang ongoing naman yung paggawa. Oo nga, kasi parang 'di ba ang sabi ni Secretary Vince Dizon, dapat nga daw before Holy Week. Tapos na yan dahil yung influx of passengers dadagsa na. Hindi pa naman next week. Next week hindi pa po Holy Week. Ang Holy Week magsisimula sa 12. Araw po ng linggo, yung tinatawag na Palm Sunday, ha. Doon po magsisimula ang Holy Week. Baka ako sakay maligaw na Holy Week, iba ho yun. 12 po ang simula ng Holy Week. O, yung mga babiyahe, yung ibang lugar, okay naman. Okay naman, walang Okay. traffic. Bumiyahe na kayo. O, biyahe na para hindi kayo maipit sa mabigat na daloy ng traffic. Pinoy Gising! Balik tayo sa mga balita kung saan dumaraing po ang United Nations dahil sa matinding kakulangan ng supply ng tubig at gamot sa Myanmar kasunod na malakas na lindol noong nakaraang linggo. Ayon kay UNICEF Representative Marco Luigi Corsi ay patuloy ang kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan doon, partikular na ang tubig at tulong medikal. Marami anya ang natutulog na o mga tulog na po sa kalye dahil sa pagkawala ng kuryente at tubig. Nangangamba naman ang UNICEF sa posibilidad ng pagkalat ng kolera dahil maging ang supply sa malinis na tubig ay nauubos na. Samantala, kinumpirma naman ng World Health Organization na puno na ang mga karamihan sa mga ospital at halos ubos na rin ang supply ng gamot. Kaugnay nito, sinisikap naman ng mga ahensya ng United Nations na magpadala ng tulong, ngunit hirap pa rin sila dahil sa matinding pinsala ng lindol sa tulay at kalsada. Patuloy naman ang panawagan ng UN para sa agarang tulong pinansyal upang mapunan ang kakulangan sa relief supplies.
Pinoy Gising! Sinimulan na ng Philippine Contingent Team ang paghahanap sa 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar matapos ang pagtama ng 7.7 magnitude na lindol. Gayunman, pahirapan pa ang nagiging sitwasyon sa Myanmar at Thailand. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, kasalukuyang nagpapatuloy ang search and rescue operation sa nasabing bansa matapos ang sunod-sunod na aftershocks. Hindi rin anya tumitigil ang kanilang pakikipag-ugnayan sa dalawang bansang naapektuhan ng lindol, gayon din sa mga embahada ng Pilipinas. Pagkatiyak ng DFA, patuloy ang isinasagawang hakbang ng kanilang ahensya upang masigurong ligtas ang mga OFW na nasa Myanmar at Thailand. Pinoy Gising! Samantala, nag-turnover po ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na 100 emergency go bags sa Barangay San Antonio sa Herona, Tarlac noong March 24, 2025 bilang bahagi ng commitment nito sa disaster preparedness. Tinanggap ito ni Barangay Captain Jojoy Alikaykay mula kay PCSO Assistant General Manager Arnel Casas na kumatawan kay PCSO General Manager Melcades Mel Robles. Ang bawat kit ay magagamit para sa survival sa mga emergency situation. Ang naturang inisyatiba ay alinsunod sa commitment ng PCSO sa disaster resilience sa pamamagitan ng pagkakaloob ng essential resources sa mga komunidad upang epektibong makatugon sa mga emergency. Pinoy Gising! Kapang good news, nakiisa po ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga ahensya ng pamahalaan sa isang community caravan na inorganisa ng National Housing Authority para sa mga residente ng Barangay San Jose Rodriguez Rizal noong March 28, 2025. Sa tema mga serbisyong dala ay pag-asa, isang medical mission ng inihandog para sa mga residente kung saan nasa mahigit 200 pasyente ang naserbisyuhan. Maliban dito, nag-alok din ng mga libreng serbisyo tulad ng masahe at gupit mula sa mga local skilled workers, gayon din ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng SSS, Pag-ibig, DTI at PNP. Dumalo rin sa caravan si Cynthia Amelia Regudo, ang branch manager ng PCSO Rizal, kasama ang kanyang mga staff na tumulong sa medical mission. Layunin ng medical at dental mission program ng PCSO na magbigay epektibong serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, mga NGO, civic groups, religious organizations at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Pinoy Gising! Alas 4:43 ng morning, tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report! Immigration, inaalam na sa Taguig PNP. Inaalam na po sa Taguig PNP kaugnay sa mga kaso ng naarestong Russian vlogger. Ito atay nantitrip dito sa may Taguig area na Russian vlogger. Nahuli na, di ba? Nahuli na kagabi to. Oo. So ngayon alamin natin yung kung matapat siya sa Pinoy na alam mo yun, yung malakas man trip din. hindi, Ayun, yung seryoso na, yung wala namang oo. ginagawa. Oo, yun Siyempre, talagang- napaprank kasi siya eh. Oo nga, yung Tas, ano pa siya, foreigner. exactly. Diba? Sorry hindi naman sa pag-ano tatapos malalaman Russian. Oo. 'Di ba? Hindi naman po sa iba ang understanding ng ibang tao pag sinabing nasa Russia ka. Oo, 'Di ba? Alamin na natin ito detalye mula kay Patrol 45, Kuyang Raul Esperas. Nanatiling grounded ang mga Cessna na eroplano ng Pilipinas Space Aviation Academy. Ang may-ari o operator ng bumagsak na Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan, na kung saan 2 katao ang napaulat na nasawi na sakay ng Cessna Balikan natin 152 itong na tail number. report. Balikan natin itong report ni Kuyang Raul Esperas. Ito tungkol ata ito sa Cessna plane pala eh. Oo. Okay siya. Bago tayo pumunta pa sa ibang report, dakuan muna natin itong ating report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol Reports! Ayan na, palengke report na tayo sa Tangos Saan yan? Sa Public Tangos. Tangos Public Market sa Navotas. Nandyan po ang palengke queen at Yusek ng DWIZ na magbibigay sa akin ng salabat. Mama Beth Samson, good morning. Ipagahalo. Yes, good morning. Oo nga, Rod Stewart ka eh. Wow, salamat. Thank you so much. Anyway, gwapo ka naman sa screen. Okay na yun, anak. Anyway, sa Tangos, Mama Beth. hindi maniwala ka na totoo naman gwapo naman si Daryl.
Okay. Ang bango-bango pa ng tignan, ano? Ah, Ang bango-bango talaga niya ba? tignan. Parang hindi Oo. naman. Lahat naman kayo ang bango niyo tignan. Ay, thank Oy, you. mabango kami. Nakis kita sa IC, bango-bango Ay, mo talaga eh. ba? Sa tangas na botas. Uy, maganda presyo ng bigas ngayon ha, sa lahat ng palengke. Hindi lang isa. Gumaganda na ang presyo ng bigas. Dahil meron ditong 40, may 45 pesos ang ganda-ganda. Yung 48 at 49 hanggang 60 pesos sa mga kaya, sa mga afford. Pero sa baboy, talaga namang hirap na hirap tayo talaga i-adjust to. Dahil yung kasim at saka yung itong laman at pigi, talagang hanggang 390 pesos. Ang liempo, 400. May nagbebenta pa ng 14 hanggang 420 dahil sa pwesto nga daw. Yung manok naman, yung buong manok, 200 pesos. Pero yung parts, itong wings, legs at saka yung breast, 220 hanggang 230 pesos per kilo. At ang baka is 480. Sa bahagi naman ng isda natin, ang bangos, naku, malapit ang tumaas to. Ang bangos, 220 hanggang 240 pesos. Ang tilapia, 150. Ang galunggong, bumaba na siya, 220 pesos per kilo siya. Ang tahong, 120. Ang hipon dito, 380. Isang klase lang, puro 380. At saka mga tumpok na 100 pesos. Ang pusit, 280 hanggang 340. Hindi naman sa kalakihan. Yung tamba na matinig, 100 pesos per kilo, iniihaw yan. Ang torsilyo, sinisigang sa miso, 280 pesos per kilo. Ay, sa ulo sa bawang, napakataas ng bawang. 160 pesos ang kilo ng bawang at ang talop ay 180 pesos. Ang kamatis, 40 pa rin hanggang 45. Ang sibuyas, ang pula, 120, samantalang 80 naman ang kilo ng puti. Ang repolyo, 80 pesos, ang siling berde, 65, ang palaya, 100 to 120 pesos, depende sa laki. Ang carrot, 70, ang patatas, 75 pesos, ang siling labuyo, 150 per kilo, ang sitaw 25 pesos isang tali, ang talong 70 pesos, kalabasa 35, at ang sayote 40 pesos. Bayan, tumaas ang itlog, masyadong mataas ang itlog ngayon. Yung dating nabibili natin ng 550, 6 hanggang 650 ang small, 750 dito, hanggang 10 piso naman ang isang piraso ng jumbo. So ang small 750, medium 8, ang large egg 9 pesos at ang jumbo 10 piso. Ang itlog na pula, 15 pesos hanggang 16 pesos kada piraso. Ayan, para sa Pinoy Gising. Ako ang palengke ko ng DWIZ, Metro Patrol Beth Samson. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at syempre, nagbabatcha tayo ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat at thank you in advance sa salabat. O yan, ang taas na presyo ng itlog. Pero yung bigas ay mukhang going there. Going there na. Ayun. O, sana ma-achieve na lahat ng mga MSRP na isiniset ng ating gobyerno. Alam mo, hindi naman ako expert. Pero ano kaya ma-achieve after nung MSRP? Kasi ako lang feeling ko parang band-aid solution to eh. Hindi ko, I mean, I haven't read, pero yun nga, hindi ko pa sinababasa, kaya ayaw mo na I have to, I have to research. And read the reports. Yes, Ika nga, so I we will. would know. Yeah. O siya, ito na pala. O, bago tayo mag-break, partner, ano ba to? Ayun. Ronda sa probinsya. Ronda Probinsya! Favorite pala to eh. Isa patay, 4 na rescue sa lumubog na bangka. Ay, may lumubog na bangka sa Mauban, Quezon. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Isa ang kumpirmadong nasawi, samantalang 4 ang nasagip matapos ang sinasa kanilang bangkang dumotor sa dagat sa barangay Santa Lucia, Mauban, Quezon ay lumubog kahapon. Inilala ng mga otoridad ang nasang nalunod na si Jericho Agnasin, 29 anyos, samantalang na-rescue naman ng mga nagdarang bangka. Sina Marniel, 26 anyos, Angeli, 26 gulang, at ang kambal na sina Adriel at Abriel. Ayon sa report, nagpapatuloy sa dagat ang Bantay Dagat Task Force nang mamataan ng ito ang papalubog na bangka ng mga biktima. Agad naman ay sugod sa ospital ang 4 na nakaligtas. Arman kami mula Calabarzon, nagulat ko sila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! 49 minutos na makalipas ang alas 4 ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Pinoy
Gising! Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Patay ang 5 katao matapos ang banggaan ng bus at SUV sa Eastern India. Ayon sa mga otoridad, pagkatapos ng nasabing banggaan ay bumangga rin ang isa pang private bus sa mga dawit na sasakyan. Nagpapatuloy naman ang mga rescue operation para sa driver ng private bus na na-trap. Nagsagawa na rin ang mga otoridad ng investigasyon sa pinagmulan ng insidente. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Go! Okay, sa ating balitang sports, Ano naman? Diretso mo na yan. umakyat na sa ikalimang pwesto sa Western Conference ang Golden State Warriors matapos lampasuhin ang Memphis Grizzlies sa score na 134. Ayan, hindi ako nagtag ha. Tunay na ito ha, tunay na ito. Sa score na 134-125 sa nagpapatuloy na 79th regular season ng NBA. Pingunahan ni Stephen Curry. Uy, paborito ko to. Mahilig mag-shoot. Magaling mag-shoot. Hindi, yung Ay, ano. yung Curry. Oo. Chicken. Yung chicken. Pinangunahan ni Stephen Curry ang kupunan kung saan nakakuha ito ng 52 points, 12. Wow. 12 dito ay 3-pointers. Wow! Oo. So Ano that's... yan, Magaling pa rin ito sa 3 points. Parang Alan Kaidik. Kailan siya Alan Kaidik? Oh, yes, yes. Oo, the trigger man. Ang Yeah. ano niyan si Steph Curry, yung icon niya gumagano. Chef Curry. Kasi ang tawa, ang moniker niya ay Chef Curry. Pagka nakakasandamakbak na 3-point siya gagawin. Yung gagawin na siya. Amigo. Magluluto na siya. Ng Curry. talaga? Kaya Curry. Kaya Oh, Curry. now I know. Si Stephen Curry. Kaya sakto yung sinabi mong chicken curry. Oo. Sinundan naman ito ni Jimmy Butler na may 27 points habang si Draymond Green naman ay may 13 points, 10 rebounds at 12 assists. Perfect! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. At balik tayo sa realidad! Sagot ko, kape mo. Thank you. Balik tayo sa Mahilig realidad. ka naman sa sports, di ba? Ano na? Mahilig ka sa sports. Yes, oo Diba? naman. Lalo pag basketball. Yes, oo. Oo, basta lahat ng balls. Di ba? Kaya, no? Kahit volleyball. Hindi, mas gusto ko talaga ng basketball kasi Basketball. sinushoot. Oo. Kailangan, gitnang gitna. Yes! Oo. Yung ringless. Wow. Ringless! Ang wireless. Ay, nako po. Parang wireless. Ano ba, sandali, ano ba ginok neto ni RC Muñoz sa tagagalit mga netizen sa kanya? Ay, ito si April. Si April tuloy. Ito si RC. Wala na si April, Wala nag-resign na, ikaw talaga. Ito si RC. Nag-post siya noong April 1 sa kanyang Instagram account ng picture niya kasama ang isang bata na parang nasa 2 to 3 years old yung bata. In fairness dun sa bata, may habig naman kay RC. Oo. Ngayon, nilagay ito ni RC ng caption na parang hindi ito verbatim ha. Ang nakalagay doon sa caption niya ay it's about time. Sabi niya it's about time. Sabi niya ganon. And then naipakilala kita sa mundo. Sabi niya ganon. Oo. Tapos meron pa siyang binanggit doon na leading to motherhood. Alam mo yung ganon? Okay, yeah. Oo. Ngayon, dahil dito, itong si Vina, ang dami nag-congratulate sa kanya, no? Dinagsa ito ng congratulatory comments mula sa kanyang mga kaibigan ng mga artista. Kabilang na nga dyan, isa sa mga una nag-comment dyan at nag-congratulate ay itong si Vina Morales. Oh. Na ang sabi ni Vina Morales, sabi niya, ang cute naman. Sabi niya, congrats kay RC sa pagiging mother nito. Proud mama, sabi ganon. Ngayon, doon sa comment ni Vina, may nag-comment na dalawang netizen ang sabi sa kay Vina, April Fool, sabi niya ganon. Tapos yung isa naman, ang sabi kay Vina is, jokes on you, sabi niya ganon.
Maraming pa mga nag-congratulate dito kay RC, pero may mga nagkomento na nga dito at binas na nga siya dahil hindi nga raw dapat na ginagawang joke ang motherhood. Sabi nga ang issue ng motherhood. At isa itong pangit na joke, sabi nga hindi lamang para sa mga mother kundi para na rin doon sa bata na nadadamay. Exactly. Kasi Pamangkin pala niya. Ha? Pamangkin. Yes, pamangkin. Oo. Well, Parang wala namang masama dun sa ano. doon sa message niya. Been waiting for the right moment to Yan, tell parang the ganun. world about you, my sweet Estrella. So blessed to have you in my little princess. Love you. Ayan. Oh. Parang kung i-analyze mo kasi yung message niya, It's like motherhood. it's like mother talaga, no? Na parang itinago na matagal. Na parang ganon. Oo. No, na hindi nga nagustuhan ng mga netizen kung kaya't ngayon ay inaabot to si RC Muñoz ng pambabash mula sa publiko. Dahil nga sa hindi dapat daw ginagawang biro ang pagiging ang motherhood, ang pagiging mother at may nadadamay pang isang minor de edad. Well, ang sabi naman nitong si RC, lahat ng kanyang mga pamangkin ay inaari niya na kanya. Exactly. Meron ganun eh. Oo, Di ba katulad actually. na si Kim Gomez, di ba? Oo, tama. Oo, Si yung mga Kimi pamangkin ni Ate Kim na yan. Si Ate Kim hanggang ngayon, ilang taon na si Ate Kim mo? 39 years, ilang? 39? 45. 45 na? Oo. 45 years old, virgin pa. Because dahil sa mga pamangkin, hindi na nagjowa, di ba? Oo. Ayun talaga yung Pero focus talaga niya, yung mga alagaan yung mga pamangkin pamangkin, di Grabe ba? itong aliw broadcasting na to, no? Ang daming virgin ng mga may edad na. Sino pa? Sino pa isa? Sino pa isa? Di ba? Malas. Hashtag malas. Meron pang Diba? isang Jen Meron May isa pang Jen. Ay, yun talaga, hindi na dapat ipagtaka yun. Ang aga nyo, mag-judgmental. Siya yun, Alam mo kung sino leader nila? Sino? Siyempre, Forever Virgin. Ang Virginal Anton. Oh, wag mo sinisisi aliw. Sisihin mo yung tsura mo. Sisihin mo yung tsura mo, Anton. Bakit hanggang ngayon virginal ka pa rin? Wala ka naman ganyan. Hindi ka virginal ka pero may papa-winner ka naman eh. Ay, oo nga. Ay, kaso nga lang lagi nang inaano lagi nang niyarayuma. Ano na ba? Andyan na. Oo. Tapos ilan na lang, isa na lang ang ngipin, sumasakit pa. Diyos ko. Aray ko. Kaloka. O siya, Eh, nakikibalitan siya. Beso na rin kasi yung dalawa. maraming salamat po sa OG. Ayan na, OG. OG virginal ng aliw. Si Anton. Meron palang leader dito. So ano ba susunod? May co-op ba kayong gagawin dito sa kumpanya? Union ba yan? Ay, nako po. Oy, top of the hour, 5 o'clock na po sa buong kapuluan. Ikalawang oras na Pinoy Gising. Susunod na. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising. This is ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Muli isang mapagpalang Thursday morning Pilipinas. Ngayon po ay atres sa buwan ng Abril 2025, April 3, 2025. Muling sumasa inyo at Sumasa inyo palagi. ang ikalawang oras na po ng Pinoy Gising sa DWIC 882 at Aliw Channel 23. Bakit may kinikilig tumatakbo. ka? Nakalimutan ko. Na? Kasama pala ako dito. Kaya Buti pala tinawag ko ni Baby Girl. Chinika-chika ka ba? Hindi, tinawag ako niya. Tinawag ka niya. Alam mo naman si Baby Girl, kapag ka naiinis, di ba ang uso niya, mga 3 inches ang haba? Gusto mo ba sample? Ganito, gaganyan na. Sir Daryl!
Ganun yan, di ba? Oo, Ay, 3 nako. inches ang haba. Parang ano yan eh. Ano? Parang nguso ng asuhos. Yung sinasabi ni Mama Yung Beth. isda. Ay, isda kahapon. Oo. Oo. 4 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Kami pa rin po nyo kasama, Daryl Justin. Larmaine Barreto. Miss Etty Backward, sila Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Sa ikalawang sigwada ng ulo ng mga balita ngayong Thursday morning, ikalawang pagdinig sa Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasado na ngayong araw. Pinoy Gising! Department of Health, pinangangambahan ang pagkakaroon ng dengue outbreak ngayong taon. Pinoy Gising! Supply ng isda sa panahon ng Semana Santa sapat ayon sa Department of Agriculture. Pinoy Yung comment ko Gising! kahapon. Yung sa... Sabi ko pagka Holy Week, walang Ay, oo, walang narinig ka na. seafood. Ano ka daw? Answered prayer. Nasagot na. Ayun. O balita naman sa ibayong dagat, mamaya 3 katao patay sa banggaan ng kotse at truck sa United Kingdom. Pinoy Gising! Sa sports naman, ako na mamaya ito, 10 manlalaro na magiging bahagi o naging bahagi ng 50 greatest players ng PBA, inanunsyo na. Pinoy Gising! At sa mga ulo, Ayan na. sa mga naglalakihang ulo ng balitang showbiz, Sana yung mga ulong yan ay ang paa nasa lupa. Oo nga, hindi yung nasa langit na. ay ito na. Arnel Pineda, oy, si Arnel Pineda ha, nako, ay may Parang ano to ako. May world tour ito. Oo. Oo, ay ngayon meron siya pinagdadaanan sa kanyang vocal cords. Pinoy Gising! Sa isa pang napakalaking ulo Nako po. ng balitang Uy, showbiz. ayan, update na pala yan, no? Ay, ito na, issue na naman ito, di ba? Itong si Mark Heras ay sinagot ang demanda nitong si Jojo Mendres. Gisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! 6 minutos na makalipas ang alas 5 ng morning, dako na ulit tayo sa gumigising na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Tuloy na ngayong araw ang panibagong investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kahit binoykot ng ilang cabinet members at iba pang executive officials ang nasabing pagdinig. Ayon kay Senator Amy Marcos, dumaluman o hindi ang mga cabinet members na kailangan muling imbitahan, itutuloy pa rin ang pagdinig ng komite. Hindi pa masabi ng presidential sister kung sino ang magiging resource person sa isasagawang public hearing. Una na pong lumiham si Executive Secretary Lucas Bersamin kina Senate President Chisa Escudero at Senator Marcos na hindi nito padadaluhin ng mga imbitadong executive officials. Nakasaad sa sulat na nasagot na ng mga kinauukulang opisyal ng gobyerno sa unang pagdinig ang mga tanong ukol sa naganap na pag-aresto at pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinoy Gising! Hiniling ni Senator Amy Marcos kay Executive Secretary Lucas Bersamin na payagan ang miyembro ng gabinete na dumalo sa pagdinig ngayong araw kaugnay ng pag-aresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa liham ni Senator Marcos bilang sagot kay E.S. Bersamin, giniit nito na hindi sapat ang ibinigay na dahilan nito para hindi dumalo sa pagdinig ang mga inimbitahang cabinet member. Binigyang diin pa ng mambabatas na mahalaga ang presensya ng mga opisyal ng pamahalaan sa pagdinig upang mabigyang linaw ang mga isyu sa pagkakaaresto sa dating Pangulo at masagot ang mga katanungan mula sa nakaraang pagdinig, lalo na't nakatanggap sila ng mga bagong impormasyon. Iginit pa ni Senator Amy na may desisyon ng Korte Suprema na sumusuporta sa kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng investigasyon bilang bahagi ng kanilang tungkulin anuman ng mga kasong kasalukuyang ipinoproseso. Ipinaalala rin ng senadora na hindi maaaring gamitin ang executive privilege bilang dahilan upang iwasan ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa publiko. Pinoy
Gising! 8 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Sa iba namang detalye ng balita, pinangangambahan po ng Department of Health o DOH ang dengue outbreak sa bansa ngayong taon. Batay po sa datos ng kagawaran, nakapagtala ang kagawaran ng 76,425 cases noong January 1 hanggang March 15, 2025 na mas mataas kumpara sa 42,822 cases na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon 2024. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, nagkakaroon ng outbreak tuwing 3 hanggang 5 taon. Dahil dito pinag-iingat ng kagawaran ng mga lugar na may pinakamataas na kaso ng dengue, partikular sa Calabarzon, NCR at Central Luzon. Patuloy naman ang kampanya ng DOH para maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng sakit. Gising! Nagpapatuloy ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nasa 45 pesos na lamang ang presyo ng imported na bigas simula pa noong March 31. That was just 3 days. A couple of days ago. 3 days ago. Batay naman anya sa datos ng Department of Agriculture, nasa 19 pesos na ang ibinaba ng presyo ng bigas mula nang ipatupad ang maximum suggested retail price noong Enero. Dagdag pa ni Yusek Castro na batay sa Philippine Statistics Authority, malaking factor ang pagbaba ng presyo ng bigas sa pagbagal ng inflation noong Pebrero sa 2.1% mula po yan sa 2.9% noong Enero. Gising! Sa usaping pinanalangin ni Larmaine Barreto kahapon, tiniyak po ng Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng isda. Ako makikinabang din dito para po sa nalalapit na Semana Santa. Gayunman, ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, inaasahang ayan na nga, tataas ng 15 hanggang 30% diba? ang Sabi presyo sa'yo ng isda dahil sa mataas na demand So nito. tama talaga yung Yes. mga nakakausap ko. Of course. Mga sagnangan nandoon sa ground. Hindi yan yung mga baliw na tao. Hindi, yung mga nandito. Huy! Yung mga, Ayan. Basahin nandyan, out there. Ayan. Mga bagets dyan. Ulit ha, inaasahan pong tataas ng 15 hanggang 30% ang presyo ng isda dahil sa mataas na demand nito tuwing Holy Week. Inaasahan naman ng ahensya na tatagal lamang ng ilang araw ang pagbaba sa konsumo ng karne. Kaugnay nito, tiniyak ni Asik de Mesa na babantayan nila ang anumang hindi makatwirang pagtaas sa presyo ng bilihin sa merkado. Gising! Nakipag-ugnayan naman ng Maritime Industry Authority sa Philippine Coast Guard upang isulong ang ligtas at maayos na selebrasyon ng Holy Week ngayong taon. Sa naganap na pagpupulong ni Marina Administrator Sonia Malaluan at ng PCG, tiniyak ng parehong opisyal na handa ang pamahalaan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ayon kay Marina Admin Malaluan, pangunahing prioridad ng kagawaran ang kaligtasan ng mga pasahero, kung kaya't patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa PCG. Tinalakay din ng mga opisyal ang iba pang maritime issue at nag-ugnayan sa maaaring solusyon para sa kapakanan ng mga biyahero at ng buong industriya. Gising! 12 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, may pag-good news dito ang PCSO na mahagi po ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng oxygen tank na mayroong regulators sa 2 bayan sa Laguna. Pinangunahan ni PCSO Assistant General Manager for Charity Sector Arnel Casas. Ito si Kuyang Arnel, nakakausap niyo ito, di ba? Hindi pa Di ba? Di ba ba? Sa medical assistance program yung madalas namin nakakausap. Okay. Magkaapelido sila actually, si Dr. Pinky Casa. Yun, si Dr. Pinky. Si Doc Pinky pala. Yes. Ayan. Ayan po, pinangunahan po ni Arnel Casas ang nasabing aktibidad na isinagawa noong March 24 sa PCSO Conservatory Building sa lungsod po ng Mandaluyong. Personal namang tinanggap ni Councilor Hans Christian Rondilla ng Luisiana, Laguna ang nasa 25 oxygen tanks, habang 20 oxygen tanks naman ang natanggap ng bayan ng Alaminos sa pamamagitan ng kinatawan ni Councilor Janice Angela Ilagan Rondilla na si Alvin Racoma. Ang nasabing medical supplies ay ilalaan sa mga barangay health center ng mga nabanggit na bayan. Ang naturang donasyon ay bahagi ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na layong iprioridad ang pangangailangan ng mga mahihirap at may sakit na Pilipino.
Gising! Sa pang good news, nag-turnover ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 100 emergency go bags sa Barangay San Antonio sa Herona, Tarlac noong March 24 bilang bahagi ng commitment nito sa disaster preparedness. Tinanggap ito ni Barangay Captain Jojoy Alikaykay mula kay PCSO Assistant General Manager Arnel Casas na kumakatawan kay PCSO General Manager Melquiades Robles. Ang bawat kit ay magagamit para sa survival sa mga emergency situation. Ang naturang inisyatiba ay alinsunod sa commitment ng PCSO sa disaster resilience sa pamamagitan ng pagkakaloob ng essential resources sa mga komunidad upang epektibong matugunan o makatugon sa mga emergency. Pinoy Gising! Hoy, may isa pa tayong partner mula rin sa PCSO. Rizal naman pala ito. Nakaisa ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga ahensya ng pamahalaan sa isang community caravan na inorganisa ng National Housing Authority para sa mga residente ng Barangay San Jose Rodriguez, Rizal noong March 28, 2025. Sa temang Serbisyong Dala ay Pag-asa, isang medical mission ang inihandog para sa mga residente kung saan nasa mahigit 200 pasyente ang naserbisyohan. Maliban dito, nag-alok din ng mga libreng serbisyo tulad ng masahe at gupit mula sa mga local skilled workers, gayon din ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng SSS, Pag-ibig, DTI at PNP. Dumalo rin sa caravan si Cynthia Amelia Regundo, branch manager ng PCSO Rizal, kasama ang kanyang mga staff na tumulong din sa nasabing medical mission. Layunin po ng Medical at Dental Mission Program ng PCSO na magbigay ng epektibong serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, mga non-government organizations, civic groups, religious organizations at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Pinoy Gising! Samantala, wala pang katiyakan ng pagtatakda ng maximum suggested retail price para naman sa bawang. Ito yung sobrang parang kahapon ay 150 kada kilo ang bawang kahapon. Mamaya check ulit natin kay Mama Beth kung magkano ito ngayong araw. Yan po ang kinumpirma, hindi pa sure kung may MSRP. Kinumpirma po yan ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa sa gitna ng pagbaba ng presyo ng bawang sa ilang merkado. Binaba sa ibang nagbababa naman pala. Doon nag-adjust. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Asik de Mesa na naglalaro sa 140 pesos. So tama pa din. 140 hanggang 160 pesos ang presyo ng nasabing produkto kada kilo. Pakinggan natin ang pahayag ni Asik de Mesa. Merong mga lugar na bumababa na yung presyo ng bawang, pero ayon na rin sa ating reporting na natili na mataas yung presyo nito sa ibang mga pamilihan. Kaya patuloy na pag-aaralan yung MSRP dito sa bawang. Patuloy namang imo-monitor ng kagawaran ng supply ng bawang at ang presyo nito upang makapag-aralan kung dapat nga bang magtakda ng MSRP para rito. Muli nating pakinggan si Asik de Mesa. Importante rin talaga yung research and development para masigurado na magkukup tayo. There are, of course, pwedeng gawin. We will try our best para magkaroon ng increased local production. Sa ngayon, pinagtutuunan ng pansin ng DA ang pagtaas ng presyo ng bigas at baboy. Muli nating pakinggan si Asik de Mesa. Depende kung ano yung mapapag-usapan. Pag minsan kasi may mga usapin na hindi nakahantong sa MSRP dahil nagkaroon na ng mga agreement. Tingnan natin, hopefully, ayon din talaga naman ni Secretary na mag-issue ng MSRP, lalo na kung cooperative yung mga stakeholders natin. Yan po, napakinggan nyo po ang tinig ni DA Asik Arnel de Mesa sa kaniyang panayam sa DWIZ. Pinoy Gising! 17 minutos makalipas ang alas 5 na morning, tanggap muna tayo ng mga report. Chinese na tumalon sa NAIA Terminal 1 departure area. Buhay pa. Bakit tumalon? Ayun nga, gusto ko din alamin Dito, kay Kuya Patrol 45, Kuyang Raul Esperas. Nagtamo lamang ng bali sa paa at ilang pang mga minor injuries ang Chinese national
na nakilalang si Punyan Lin na tumalon sa departure area ng NAIA Terminal 1. Ang 31 taong gulang na Chinese national ay napag-alaman na hindi nakakasakay sa eroplanong patungo sa ibaing dagat dahil sa kawalan ng tiket sa kabila ng ito'y pagiging isang overstaying na dayuhan. Gayunpaman, sang-ayon sa Philippine National Police Aviation Security Group na tiling nakakonfine sa Pasay General Hospital ang nabanggit na Chinese national matapos nga itong tumalon sa departure area ng NAIA Terminal 1. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, tawag naman tayo ng Metro Patrol. Lalaki arestado sa baril sa anti-criminality operation ng Northern Police District. Alamin natin ang detalye mula kay Mama Beth Samson. Arestado ang isang lalaki ng Caloocan City Police Station makarang lumabag sa firearms law bagamat may election ban period. Sa ulat ni Caloocan Police Chief Police Colonel Elsie Canals kay NPD Director Police Brigadier General Josefino Ligan, nasa kote ng mga operatiba ng Caloocan Police ang 30 anyos na suspect alaunay 5 na madaling araw sa kahabaan ng Champaca Street, Barangay 177, Caloocan habang nagsasagawa ng anti-criminality operation ang pulisya. Ang suspect na kinilalang si alias John ay nakuha na ng caliber 38 revolver na may 4 na bala. Walang maipakitang dokumento sa legalidad ng dala nitong baril, kaya inaresto ito at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to BP 881 o ang Omnibus Election Code of the Philippines sa Prosecutor's Office ng Lungsod. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Alas 5:20 ng morning sa iba pang balita, sinang-ayunan po ni Sinag Executive Director Jason Cainglet ang posibleng pagtatakda ng maximum suggested retail price sa bawang. Sa parehang ng DWIC, sinabi ng Sinag spokesperson na higit na malaking bahagda ng supply ng bawang sa bansa ay imported kaya't malaki ang patong nito sa retail price kung ikukumpara sa mga landed cost nito. Narito ang pahayag. Yung sa bawang po, wala tayong tutol dyan, sang-ayon tayo. Unfortunately, bawang natin ay 95% imported. 5% na lang ang locally produced natin at yung 150 po kasi sa kung yan ang presyohan sa palengke, medyo malayo siya dun sa landed cost. Iginit ng Sinag official na masyadong malaki ang patong sa retail price ng bawang kaya't mainam lamang kung maitatakda ang maximum suggested retail price o MSRP na ngayon ay pinag-aaralan pa ng Department of Agriculture. Kung 70 po yung landed cost niya, dapat nasa 120 to 130 lang po yung imported garlic. Kung lumagpas dyan, talagang dapat po mag-MSRP para makinabang naman yung consumer sa murang presyo ng imported garlic. Tinig po yan ni tinig po yan ni Sinag Executive Director Jason Cainglet sa parehang ng DWIZ. Gising! Presyo pa rin ng bilihin na nakikita ng Philippine Egg Board Association na mababaliwala lang ang ipapataw na maximum suggested retail price sa itlog. O yung favorite ni Anton to, itlog. Yan! Sa kabila ito ng pantalayan ng mga retailer sa presyo ng nabanggit na produkto. Sa panayam po ng DWIZ, sinabi ni PEBA President Francis Uyehara na pabor naman ang kanilang grupo sa nakambang MSRP sa itlog. Pero dapat pag-aralan itong maigi ng Department of Agriculture. Pakinggan natin si PEBA President Francis Uyehara. Retailers, may mga pagkakataon na dinadaya nila yung egg size. Katulad noong small, ginagawa nilang medium para magmukhang mura. Ang egg sizes po natin kasi ay ginigrade according to weight, according to gram. Hindi po ito according to physical sizes. Ito po ay may sinusunod na standard egg weight na nilabas ng DTI at ng DA.
Gayunman, bukas ang grupong PEBA na makipagpulong sa DA kaugnay sa pagpataw ng MSRP sa itlog. Muli nating pakinggan si PEBA Presidenta Uyihara. Ang ating association po ay continuously nakikipag-usap sa ating gobyerno. No? Tama po kayo na bago po ito mapatupad, mahaba-haba pong proseso at yung consultation. No? Yun po ang pinaka-importante. And I think by that time, bago ito ma-implement, baka bumaba na rin ang presyo ng itlog sa talaga sa mga farmers. Yan po ang tinig ni PEBA President Francis Uyihara sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Alas 5:24 na ng morning. Ito na, Arnel Pineda, parang ako. Pa nangyari? May pinagdadaanan sa kanyang vocal cords. Anong dinaanan? Anong highway ba? Highway, ano ba? Highway 2. Highway 54. Highway 54. EDSA. Sabihin ko nga sana kung problema to, highway to hell malamang nangyari sa Lalamunan. Highway to hell. Di ba kanta yun? Kanta yun. Alamin na natin ng report mula kay Miss Etibac 2025 Virginal Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Ayan na! Ay, bakit ito? Hindi natin binabati ang ating sino? Ang ating gwapong-gwapong boss, ang ating si Fujidencio. Pinati mo pa. Oo. Good Ay, morning, sabi niya guys. kasi manlilibre na naman daw siya. Alam mo, ito napaka talaga nito, no? Generous. Ang hilig maglibre. Dapat generous. Oo. Manlilibre na naman daw siya. Corned beef na naman. 3 araw ng corned beef, no? That's corned beef. Anyway, going back sa ating balitang showbiz, nako, isang hindi magandang balita ito, mga kaibigan, dahil may vocal crisis nga na nangyayari dito ngayon kay Arnel Pineda. Ito ayon kay Christopher Min ay pinayuhan itong si Arnel ng kanyang doktor na magpa-opera na ng kanyang vocal cords. Nako. Ayun, delikado. Oo, delikado ito kasi at saka ang sabi pa-opera hindi treatment na Hindi rin pahinga. Oo. Hindi na basta yung pahinga na walang Correct, magsasalita. oo. Sa kasalukuyan, nasa Pilipinas itong si talaga? Arnel para dito siya. 'Di ba nababalita kasi na issue siya na nasa San Francisco, Mas USA. parang kukulong, tama ba? Oo, nakulong makukulong Oo. life sentence. Life sentence, Correct. naalala ko yun. Life Oo, sentence. at hinimatay nung basahan ng sentensya. Isa ho itong fake news dahil sa Pilipinas si Arnel at nagpapahinga dahil nga sa kanilang nakatakdang world tour. But the problem is mayroon itong vocal crisis ngayon kung saan pinayuhan na siya ng kanyang doktor na magpa-opera na. Ay, ang dahilan ng kanyang pagkaroon ng vocal crisis ay because of yung mga birit niya na pagkanta doon sa ilang bandang journey. Kung natatanda ninyo, lumutang, di ba, nabalita rin ito, nag-viral siya nung kumanta siya doon sa Brazil, sa isang festival sa Brazil kung saan hindi niya naabot ang tono nung Don't Stop Believin'. Stop Believin' na kanta, di ba? Ay, kanila yun eh. Don't Stop Believin'. Kaya mo? Ba't ang alay? Ba't bigla ka? Okay na eh. Kumakanta, tapos sabay sabi niya, believe. Biglang kumalay eh. Di ba nag-viral ito doon kung saan dumating pa sa point na sinabi ni Arnel na magre-resign na lamang siya sa banda dahil nga sa sobrang pambabas na kanyang natanggap mula sa mga Brazilian na dumalo sa nasabing festival at maging sa mga hindi dumalo na napanood ang kanyang performance na kumalat sa mga social media account dahil nga sa nangyari na hindi niya naabot ang tono noong Ganun Stop talaga. Believing na kanilang kanta. Pero ipinagtanggol siya ng kanyang mga kabanda at sinabi ng kanyang mga kabanda na dumarating talaga sa punto na isang singer na nagkakaroon ng problema pero hindi rin sila papayag na umalis sa kanilang grupo itong si Arnel. Diba? Oo, kasi alam mo, habang tumatanda, feeling ko nag-iiba rin talaga eh. Hindi kasi yung pagkanta kasi may placement talagang boss. Lagi sinasabi ko, di ba? Sa akin, Sinabi ko sa iyo, may placement talaga yan. Di mo si saan? Regine Velasquez, kahit na napakataas ang kanya, yung may placement
equipment yan, minsan kinukuha dito sa diaphragm. Ang iba dito sa may bato, kinukuha yan. O kaya dito sa noo. Kinukuha, iba-iba yung ano. Oo. Kaya ikaw ba parang ganyan, naniniwala ka bang may nakukuha kang boses sa noo? Kukuha sa noo yun. Ay, si Papa Winer? Ah. Ay, oo, sa noo nang gagaling ang boss niya kasi tiyan malapad na noo. Hoy! Kakanta ka kulot yung mukha mo. Kaya pala yung tono mo kanina, ano ba? Believe it. Saan mo kinuha yun? Saan mo kinuha yun? Doon, sa ano nga lang. Sa throat. Oo, hindi may placement talaga 'yan. Si Pilita Morales, ang boss niyan nanggagaling dito sa may bandang likuran niya. Di ba kaya siya gumaganon kapag bumibirit na siya? Hindi ko alam kung totoo yung binanggit ni nitong si Regine Velasquez noon na kapag kumakanta daw siya, kapag bumibirit siya, dito sa may walang balay siya to ang sinabi niya sa nipple niya raw nanggagaling yung Sino yan? si Regine. Talaga ba? Oo, pero feeling ko chorba-chorba niya lang 'yon. Alam mo naman si Regine komedyante din, di ba? Oo. So 'yun. So ngayon para ito parang may pinagdadaanan pa yata. Kasi alam ko kapag nagkaroon ka ng problema sa boses, yung immune system mo bumababa yan eh. Yeah. Kaya yung Nagkakasakit. nangyari sa'yo, bumaba yung immune system mo, di ba? Pero sa akin kasi, nauna yung lagnat. Bago kaya yun nga. na muna. Pero damay-damay siya. Pag bumaba kasi immune system mo, ayan, naglalabasan na yung mga ganyan, napapaos ka, minsan nagkakaroon ng lagnat, ng kuliti, mga ganyan. Di ba ganun yun eh? Oo. So yun, ito si Arnel kasi ngayon ay may pinagdadaanan din sa personal na buhay niya. Di umano ayon sa balita hindi to confirm pero ayon sa balita, di umano ay naubos daw yung kinita nitong yung mga ipon nitong si Arnel dahil nung maghiwalay sila ng kanyang asawa, hindi asawa kundi karelasyon ay parang nakuha nito yung nadala nito yung hindi ko alam kung paano nangyari Tinangay? Pero, oo, parang ganon kasi doon sa balita ni Christy parang ganon na naubos yung kanyang mga ipon dahil napunta doon sa kanyang karelasyon. Hindi natin alam kung paano nangyari yun. Baka napunta baka sa luho or sa something or hindi natin Pero alam at the end yun. of the day, kung pera rin naman niya yun. Oo. Diba? It's his Oo, right to at saka use it. kung karelasyon mo na at mahal mo, why not, di ba? Oo, ay si Jojo Mendres nga, may 1 milyon na palang nautang sa kanya ni Mark Heras. Ni Mark Heras. Mamaya aalamin natin ang isyong yan. But anyway, umaasa tayo na makuha pa sa treatment o sa gamutan lamang at hindi na kailangan pa dumaan sa operasyon. Kasi kung inyo matatandaan, si Nora Honor inopera sa sa vocal cords, hindi na naibalik yung kanyang yung kanyang boses na pagkanta niya, yung singing voice niya. 'Di ba? Sana ganun din itong si hindi ganun din. Wag sana ganun, Oo. Sanang umabot sa ganung Yes, itong kay Arnel. Anyway na po ating balitang showbiz at marami pa akong bibigay sa inyo maya-maya po lamang yan. Balik na sa inyong dalawa. Hoy, may bibigay ka rin daw mamaya. Alin? Yung age reveal mo. Ay, wala. Contest, oo. Ay, paalala namin mag-comment ba kayo sa Facebook page ng DWIZ sa live namin Ano bang gusto mo? Yung eksaktong edad o kahit pinakamalapit? Ang gusto ko ikaw. Kahit kung seselos mo Nasa likod mo lang si Papa Winner. Hindi naman yan ni Papa Winner kasi na siya, may edad na rin kasi siya. Oo, so sabi niya sa akin, kailangan mo ng bata rin na katulad mo, mga 18. Ano? 18? Ay, nagbigay ng clue, 18. Kailan? Times ano ba yan? Ilang times yan? Maraming salamat. Mamaya ng age reveal sa pangalawang, sa ika-apat na showbiz report netong ni Miss Etivac 2025 Virginal Anton. Wait lang, Philippine Standard Time! 32 minutos makalipas sa kalas 5 ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pino Gising! 35 minutos na makalipas ang alas 5 ng morning. Sa pagbabalik po ng Pinoy Gising, tanggap muna tayo ng sunod-sunod na mga report. Aeroplanong bumagsak na Cessna plane sa Pangasinan nananatili pong grounded. Detalye mula kay Patrol 45, Kuyang Raul Esperas. Nanatiling grounded ang mga Cessna na eroplano ng Pilipinas Space Aviation Academy. Ang may-ari
o operator ng bumagsak na Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan, na kung saan 2 katao ang napaulat na nasawi na sakay ng Cessna 152 na may tail number RPC 8595. Sangayon kay Eric Apolonio, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, bahagi ito ng Standard Operation Procedure na ititigil muna ang paglipad ng kanilang mga eroplano habang sinasagawa ang investigasyon. Magugunita na 2 katao ang nasawi, ang pilot at ang student pilot ng bumagsak ang Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan. Gayunpaman, ang Aircraft Accident Investigation Board ng CAAP ay patuloy sa kanilang investigasyon na sinasagawa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila Todo Locas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Matapos ang usapang presyo ng bawang, itlog, alamin na natin. Straight from the source. Straight from the palengke. Straight from the USEC. Yan, price monitoring po. Dyan po sa Maytangos Public Market sa Navotas City. Alamin natin ang presyo ng bilihin. Ayo. Mula kay USEC, Mama Beth Samson. Yes, good morning! Dito sa Tangos, Navotas, maganda-ganda na ang mga presyohan ng bigas. Bagamat sa maraming palengke na rin sa Kamanaba, mababa na ang bigas katulad ng 40 pesos, may 45 pesos, 48, 49, 50 at 60. Sa baboy naman, nananatili pa rin 390 pesos ang kada kilo ng kasim, laman at ng pigi. Samantalang ang liempo, 400 to 420 pesos per kilo. Ang manok naman, ang buo ay nagkakahalaga ng 200 pesos ang isang buo. Samantalang, sa isang timbang na 1 kilo ng buong manok. Ang parts naman ay wings, legs at breast, 220 hanggang 230 pesos kada kilo. Samantalang ang baka, 480. Sa isda naman, ang bangos ay 220 hanggang 240 pesos kada kilo. Ang tilapia, 150. Ang galunggong bumaba na ng konti dahil from 300, makakabili na kayo ng 220 pesos per kilo. Ang tahong 120, ang hipon 380 pesos. Yung maliliit, nakatumpok siya, 100 pesos. Ang puset, 280 hanggang 340. Ang tamban, ito yung iniihaw, 100 per kilo. At ang tursilyo ay 280. Sa bahagi naman ng gulay, ang bawang tumaas, 160 pesos per kilo ang buo, samantalang 180 pesos naman per kilo ang talok. Ang kamatis, 40 to 45. Sibuyas na pula, 120 at ang puti, 80 pesos. Repolyo, 80. Ang siling berde, pamaksyo, 65 pesos. Ang ampalaya, depende sa laki, from 100 to 120 pesos per kilo. Ang carrots, 70 pesos. Patatas, 75. Ang siling labuyo, 150 pesos per kilo. Ang sitaw, isang tali, 25. Ang talong naman, 70 pesos kada kilo o 70 pesos. Kalabasa, 35. Ang sayote, 40 pesos ang 1 kilo. Sa itlog, kumambyo, tumaas. 750 ang small, medium 8 pesos, ang large 9, at ang jumbo egg 10 piso, at ang itlog na pula ay 15 hanggang 16 pesos ang 1 piraso. Ayan, para sa Pinoy Gising, ako pa rin ang nag-iisang palagi ko ng DWIC, Metro Patrol Beth Samson. Nagbabalita ng tama, nagliligod ng tama, at syempre, namamanay tayo ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat, Yusek Bet. Ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. Proklamasyon ng Partido Federal ng Pilipinas sa Bay Laguna. Bay Laguna to, no? Bay Laguna, dinubog ng libo-libong katao. Detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. May 3,000 katao ang proclamation rally ng Partido Federal ng Pilipinas sa Bay Laguna, kung saan inendorso nito ang kandidatura ni former Bay Mayor Edwin Ramos at mga konsehal. Pinangunahan ni Laguna Vice Governor Karen Agapay ang okasyon na dinulan din ng ibang kilalang politiko sa Laguna. Si Ramos ay nagsilbing alkalde ng Bay Laguna sa loob ng 10 taon noong taon 2000. Mensahe ng tunay na paglilingkod sa pamayanan ng Bay ang ipinangako ni Mayor Ramos sa mga dumalo sa naturang proklamasyon. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, ronda tayo muli sa probinsya.
sangag wanted at 3 iba pa arestado po ng PNP Cagayan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. 4 na mga kandidata na individual kabilang ang isang most wanted person ang aresto sa magkakaiwalay na operasyon ng Cagayan na PNP. Na-aresto sa barangay Nag-Uma, Santo Niño, Cagayan si Aka Leroy, 57 years old, dahil sa 2 kaso ng violation of Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. Ang operasyon ay pinangunahan ng Santo Niño Police Station sa ilalim ni Police Major Tristan Jan Sambate, katuwang ang 202nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 at 4th Mobile Force Platoon. Samantala, na-aresto naman sa Amulong, Cagayan, sina Aka Edmond, 39 years old, at Aka Eddie, 31 years old, pawang mga magsasaka pagtutulungan ng tracker team ng Amulong Police Station, katuwang ang Regional International 2 at 3rd Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company. Inaresto ang mga ito dahil sa kasong qualified trespass to dwelling na may itinakdang piyansa na 18,000 pesos sa bawat isa. Panghuli ang pagkaresto kay Aka Gibo, 32 years old, sa Barangay Santo Domingo, Piat, Cagayan, dahil sa kasong violation of PD 533 o Anti-Cattle Rusting Law na may nakatakdang piyansa na nagkakalaga ng 108,000 pesos. Ang pagkaso nito ay resulta ng pagtutulungan ng Piat Police Station, katuwang ang 203rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2 at 4th Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company. Lahat ng mga naarestong individual ay kasalukuyan na sa kustodya ng kanilang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon bago iharap sa korte. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tuloy tayo sa Ronda Probinsya. Mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng dried marijuana nasamsam sa Calabarzon. High value target arestado. Nagbabalik si Kuya Arman Cambe. Mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nasamsan ng PNP Region 4A Drug Enforcement Unit kahapon mula sa 2 high-value individual sa magkahiwalay na bypass operation sa Imus City, Cavite at Santa Rosa City, Laguna. Kinilala ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director, ang mga suspect na sina alias Atenta, residente ng Imus, at alias Marvin, na nadakip naman sa barangay Kaingin, Santa Rosa City. Nasamsam sa dalawa ang mahigit sa 2 kilong marijuana na nakabalot pa sa plastic. Pinuri naman ni General Lucas ang kapulisan sa malaking accomplishment ng mga ito. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila Todo Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Uy, alamin naman natin, punta tayo dyan sa Baguio. Yung aktibidades para sa buwan ng Abril. Alamin natin dyan mula kay James Alfruto. Naglabas na Executive Order 26/2025 ang alkalde ng lungsod para sa paghahanda ng Araw ng Kagitingan sa Abril 9, Philippine Veterans Week mula Abril 5 hanggang 11, at ika-80 anibersaryo ng Liberation Day ng Baguio sa Abril 27. Ang Araw ng Kagitingan ay gugunitain sa pamagitan ng simpleng seremonya tulad ng pagtataas ng watawat, pag-aalay ng korona, at panalangin para sa mga veterano. Sa Abril 27, bibigyang pugay ang mga sundalo ng Estados Unidos at Pilipinas kabilang ang mga gerilyang Igorot na nagpalaya sa Baguio noong 1945. Nagkakaroon ng seremonya ng watawat, pag-aalay ng korona at gun salute, kasunod ng mga tradisyonal na pagtatanghal. Sa hapon, ipapalabas ang lokal na pelikulang Nowhere Yet Everywhere at iba pang aktibidad ng Sons and Daughters of Veterans Incorporation. Mula sa summer capital and City of Pines, James Alfruto para sa impilang may tutong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Baguio, ronda pa rin tayo sa norte. Street-level individual team bog sa bypass operation ng PNP Gataran, Cagayan. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo.
Arestado ang isang street-level individual sa isinagawang illegal drug bypass operation sa Zone 6, Barangay Gising, Gataran, Cagayan. Ang naturang SLI ay kinirang si Akaboy, 39 years old, resident rin ng Gataran, Cagayan. Ang operasyon ay pinangunahan ng PNP Gataran sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Dennis Matias Katuwang, ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at 204th Regional Mobile Force Battalion sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2. Naaresto ang suspect matapos itong bentahan ng isang pirasong heat steel transparent plastic sachet na naglalaman ng ilang shabu. Ang isang operatibang tumayong pusher buyer na kontiska ang mga ebidensya, isang pirasong heat steel transparent plastic sachet na naglalaman ng ilang shabu, bypass money na binubo ng isang tunay na 1,000 peso bill at siyam na peking na tag 1,000 piso, isang itim na Aro cellphone, isang susi, isang Mitsubishi Mirage G4, isang sealable plastic, isang maliit na pulang sobre at isang kahon ng relo kung saan inilagay ang mga kontrabando. Ang pagdokumento sa mga nakonpiskang ebidensya ay isinagawa mismo sa lugar ng operasyon sa presensya ng suspek at mga testigong mga halal na opisyal. Dinala ang suspek at mga nakuwang ebidensya sa Gataran Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, inihanda na ang mga kinakailangang dokumento para sa magsampa ng kaso laban sa suspeka. Patuloy na pinaalahanan ng PNP Gataran ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang masugpo ang illegal na droga sa kanilang komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat para simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, isa pang ronda, probinsya. Mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa dalawang high-value target dyan po sa Laguna. Alam natin ng detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Kumpiskado ng mga otoridad ang mga mahigit sa 400,000 pisong halaga ng shabu mula sa dalawang high-value target sa isinagawang bypass operation ng San Pablo City Police Drug Enforcement Unit sa Barangay San Gabriel ang nasabing lungsod. Kinilala ni Police Colonel Ricardo Dalmacia, Laguna Police Director, ang mga suspect na sina alias Arnold at isang Miko kung saan mahigit sa 50 gramo ng shabu ang na-recover sa mga ito. Kasalukuyan sa kustudiya ng San Pablo City Police Office ang mga suspect. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa impila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Philippine Standard Time! Yahoo! 11 minuto bago mag-6 in the morning, magbabalik ang Pinoy Gising! Pinoy Gising! ng mga dugo kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! 52 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Oy, ronda ulit tayo sa probinsya. Lungsod nagsagawa ng pulong para sa sektor ng transportasyon mula Summer Capital City of Pines. Nandiyan si Kuya James Alfruto. Patuloy na nakikipagtulungan ng pamahalang lungsod sa Land Transportation Franchising, ang Regulatory Board Cordillera at iba pang ahensya upang makabuo ng pangmatagalang solusyon sa mga isyong kinakakaharap ng sektor ng transportasyon. Sa Transport Sector Meeting nitong Marso sa Baguio Convention and Cultural Center, tiniyak ng alkalde ng lungsod na ang mga ilulunsad na solusyon ay dapat na nakabatay sa datos at ebidensya, hindi sa popularidad, upang makinabang ang lahat. Hiniling din niya kay DOTR Assistant Secretary Eric Reyes na makipagdialogo sa transport groups sa Abril 8 upang mapag-usapan ang natatanging hamon na mga PUV operators at drivers sa Baguio. Kasama rin sa pulong ang talakayan tungkol sa LTFRB policy, Public Transport Modernization Program at iba pang petisyon ng sektor ng transportasyon. Mula sa Summer Capital and City of Pines, James Alfruto para sa impilang may tutong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy
Gising! Samantala, dating supporter ng communist terrorist group sa Gonzaga, Cagayan, nagbalik loob sa pamahalaan. Alam natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Isang dating ng CPG o Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa pamahalaan sa barangay Rebecca, Gonzaga, Cagayan. Kinilala ang dating rebelde na ito na si alias Bungit, 49 years old, may asawa at residente ng nasabing bayan. Ayon kay alias Bungit, noong taong 2016, siya ay na-recruit at napunbinsi ni Aka Arman na sumapi sa organisasyon sa ilalim ng East Front Province sa Cagayan, KRCB. Sumailalim siya sa mahigpit na pagsasanay sa sitio Balatungan, Barangay Dungeg, Santa Teresita, Cagayan at nag-operate sa mga bulbunduking lugar ng Gonzaga, Santa Teresita at sa lahat ng probinsya ng Cagayan kasama ang 30 na ganap na armadong kasama. Ilang beses sila nakipag-ugnayan sa tropa ng gobyerno kung saan marami sa kanyang mga kasama ang napatay sa mga enkwentro. Sa uli ay nagpasya siyang huminto at bumalik sa mga kulungan ng batas. Bukod pa rito, kusang loob niyang isinuko ang isang 12-gauge improvised shotgun na inilagay sa ilalim ng pansamantalang pag-ingat ng Gonzaga Police Station. Ang pagbalik loob nito ay resulta ng pagsisikap ng operatiba ng Gonzaga Police Station, 4th Maneuver Company, 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company at 2nd Maneuver Company at Regional Mobile Force Battalion 2. Ang pagsuko ng subject ay resulta ng serya at iba't ibang pagsasagawa ng PNP Retold Community Support Programs kaugnay ng pagpapatupad ng EU70 at NTF LCAC. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, Mark Heras, ito sinagot ang demanda ni Jojo Mendres. Alamin natin ang detalye mula kay Miss Edebac 2025, Virginal Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Nako! Ayan na. Gagawa na lamang ng issue, puro katarantaduhan pa. Uy! Ito Sino ang yan? sinabi, ang matapang na pahayag nitong si Mark Heras nang makarating sa kanya na kakasuhan siya ng grave threat ng kanyang special friend before na si Jojo Mendres. Before. Oo. Ayon dito kay Mark, pakisabi pakisabi po, sabi niya, pakisabi na marami pang mas sikat kaysa sa akin kasi ako talaga hindi na sikat. Sabi niya gano'n. Tila ang gusto nito ipahiwatig ay gumamit ka na o maghanap ka na ng sikat na artista na gagamitin mo sa promosyon ng iyong bagong awitin. Yan ang sinasabi nitong si Mark. So parang sinasabing ginagamit para lang User-friendly. magka-issue. Maging tumunog ang pangalan. Ayon pa dito kay Mark, I'm sorry, sabi niya, I'm the wrong guy. Sabi niya gano'n. Dahil sabi niya, hindi ako papatol sa mga ganyan. Sabi niya, mas pagtutunan ko pa ng pansin ang aking mga trabaho at aking mga racket, sabi niya gano'n. Oo. Kung matatandaan, nagpunta po naman ng Kamuning Police Station itong si Jojo Mendres kasama ang kanyang abogado at para magsampa po naman ng reklamong grave threat laban dito kay Mark Heras matapos hindi umano ay pagbantaan siya ni Mark na susunugin ang kanyang bahay dahil sa akong maitsapera siya sa mga proyekto nitong si Jojo Mendres. Ayun. Na ang sabi nga ay nababaling ng pagtingin dito kay Rainier Castillo. Yan, ako. Matindi, no? Sabi kay Mark, wala sa ugali niya ang manakot. Sabi niya, kahit noon pa man, wala sa history ng showbiz career ko na ako ay nanakot kahit na ginawan pa ako ng issue. Kaya at dito niya sinabi na gagawa na lang ng issue, puro katarantaduhan pa. Oh, that's why. Oo. Di ba naman? Saklap naman, sayang na may friendship. Oo nga. Correct, oo. At sa Very dami naman na pwedeng ibanta, bakit yung panununog pa ng bahay? Kaya nga. So pumunta pa si Mark sa bahay ni Jojo Mendres. Tapos considering nagpagawa siya ng bagong bahay, di Kaya, ba? correct. Yung hardship nun, alam niya, di ba? Yes, pero sana tama ka Madam Damin na sana ay magkausap ang dalawa. Dahil sayang nga ang friendship nila. Oo, sayang. Na nauwi lamang sa hindi maganda at ibinulgar nitong si
Jojo na maraming best na pala nangutang sa kanya itong si Mark Heras na umabot na ng 1 milyong piso. Hindi siya nakinig kay Gloria Diaz. Correct. Na oo. magpautang ng Yes. alam yung hindi na babalik. Yes, oo. Gayon din, Magbigay lamang. Yun din yung pinapaya mo, di ba? Pag nagpapautang, parang wag mo na asahan din na babalik. Correct. Para hindi na sumamang loob mo. Ayan. Kasi isipin mo nangutang na short. Oo. So, ibig sabihin, short. Saan Yes. siya kukuha Ako ng, kasi diba? iniisip ko mas okay na ako inutangan kaysa ako ang mangutang. Exactly. No. Oh, yung yung ayaw mo gamitin yung ano na yun, no, yung Hindi siya sitwasyon perk na yun. eh, Oo. that situation. Oo, di ba? Pero hanggat maaari nga, magbabayad ng utang, pero expect mo na matagal yung return. Yes. Kasi pag-iipunan pa niya ulit. Correct, oo. Kasi nga na-short nga siya eh, di ba? Exactly. Anyway, Wait na yung extra mo, bukas ang ano ang Ah, ating... bukas pa ba? Oh, bukas pa oo, ba? Ayan. bukas, oo. Ano? Bukas ang ating... Bukas na. Yes, oo. Naku, hulaan nyo ang aking yung edad edad. mo! Dahil magkakaroon kayo ng 200 Gcash. Ayaw nga. Eh, ang Announce mo problema na. sa Ano ba? monitoring ko, walang sumagot. Oo, kasi hindi naman natin na ano kanina, na-promote kahapon Slight lang. lang. Oo. Oh, O di, ano ba? Anong mamili decision na tayo nyo? sa kahapon. Bukas natin i-announce. Bukas namin na lang. sa Okay. first hour namin i-announce, Yes. bahala kayo. Hindi kayo maaga. Anyway naman, aking mga balitang showbiz ngayong araw na ito. Balik na sa inyong dalawa. Maraming salamat, Miss Etimac 2025 Anton. Ay, impunto alas 6 na, patama quote for this morning and for today, huwag kang matakot sumubok kung wala namang mawawala. Matakot ka sa pwedeng mawala kung hindi ka susubok. Yan na pong kalipunan ng mga balitang itinapok sa Pinoy Gising. Kaming apat po inyo nakasama. Daryl Justin. Larmaine Barreto. Miss Etivac Virginal Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang tabayanan ng pasada balita kasama si Junasina! Ex ko yan. Tayo ng isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pino!